Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong dakilang salita na aming binasa. Nawa Panginoon sa aming pag-aaral ngayong hapong ito, kayo po ang magturo sa amin. Kayo po ang kumilos sa aming mga isipan, sa aming mga puso upang bigyang tanglaw at liwanag ang inyong mga salita at upang aming maintindihan. Higit pa rito, Panginoon, dalangin namin na ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan at aming maipamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nagpapatuloy po tayo mga kapatid sa ating serye sa One Another, Commands of the Bible. At ito po ang second to the last na One Another na series, na sermon series natin. Next week po ay Pray for One Another naman po ang ating kahuli-hulihang One Another sermon. At nararapat lang po dahil yung po ang pinaka-importante sa lahat. No? Ngunit sa hapong ito, ang ating pong paksa ay huwag magsalita ng masama sa isa't isa. Huwag magsalita ng masama sa isa't isa. Ang isa sa pinaka-nakakasira sa pagkakaisa ng isang kapatiran ay ang maling paggamit ng ating mga bibig at dila. Kaya si James po sa chapter 3, halos isang buong chapter ang kanyang dinevote sa pagtuturo tungkol sa pagkontrol ng ating mga bibig, ng ating pananalita. Sabi niya sa James chapter 3, verses 5 to 6, ang ganito. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. Napakalalim po, no? Napakasidhi ng kanyang sinabi tungkol sa ating mga dila. Ito daw ay bagaman napakaliit na bahagi ng ating pangangatawan, ito ang nakakasira madalas ng mga kapatiran, mga iglesia, nakakahati ng mga iglesia, nakakahati ng mga pamilya, at nakakasira ng buhay ng ibang tao kapag ito ay ginagamit ng mali. Ang paninirang puri sa isa't isa, yun po ang subject ng James chapter 4 verse 11. At ang pagrereklamo laban sa isa't isa, yun naman po ang subject ng James 5:9, ay dalawang halimbawa ng pagsasalita ng masama sa ating mga kapwa Kristiyano na sumisira sa samahan ng isang iglesia. Dapat natin itong iwasan. Kaninang umaga, ang wika ni Pastor Larry sa kanyang introduction ay yung madalas nating banggitin na salita, ang marites. Alam niyo po ang ibig sabihin ng marites, no? Mare, ang latest. Ang wika ni Pastor Larry, may mga kapatid daw si Marites, no? Si Maricon. Mare, confirmed. No? Si Marina. Mare, ano na? No? Si Marisa. Mare, isa pa. At si Marimar. Mare, marami pa. Nako, grabe. No? Nakakatuwa man pong pag-usapan ng ganito, hindi po nakakatuwa kung kayo ang pinag-uusapan. No? Kung kayo ang subject ng isang marites, maricon, marimar, mga kapatid, napakasakit po. Hindi po ba? At kung minsan nakakasira ng loob, nakakasira ng ating pananampalataya, kung minsan. Kung minsan po, sabi ng iba, kaya ko lang naman sinasabi, Pastor, dahil ako po ay concerned.
Nagmamalasakit lang po. Nagmamagandang loob lang po. Hindi ko po dapat sabihin, pero, ayan. Tapos tsaka isusunod yung marites. Hindi ko to dapat ikwento sa inyo, pero, no? Maraming mga tao hindi maawat ang kanilang mga dila. Mga kapatid, napakalaking pinsala po ang ginagawa niyan sa isang kapatiran. Kahit na po ang isang church ay matibay sa doktrina, tapat sa pag-aaral at pamamahayag ng Biblia, tapat sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan, pero kung mapanirang puri at mapagreklamo ang pananalita sa isa't isa, baliwala po. Nababawi, natatalo ng mapanirang dila. So tingnan po natin yung una, ang paninirang puri sa isa't isa. James chapter 4, verse 11. Titignan po natin ang konteksto ng James 4:11. Kasi nag-iisa po siyang verse, pero meron pong konteksto sa paligid niya. At ito ay makikita niyo pag-aaway dahil sa pagiging makasanlibutan. Yun po ang immediate context ng James chapter 4 verse 11. Meron po sigurong mga nag-aaway sa loob ng kapatiran na sinusulatan ni James. Kaya ang sabi niya sa James chapter 4 verses 1 to 5, ito ang sanhi ng pag-aaway ninyo. Ang pagbibigay daan sa makasariling pagnanasa at pagiging makasanlibutan. Tingnan niyo po yung chapter 4, verses 1 to 5. What causes quarrels and what causes fights among you? So among you, ibig sabihin sa loob ng iglesia. No? Is it not this that your passions are at war within you? You desire and you do not have, so you murder. Hindi ba sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kapag ikaw ay namumuhi sa iyong kapwa, ikaw ay guilty na ng murder. No? You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask wrongly. You spend it on your passions. You adulterous people. Napakasidhi ng kanyang mga salita. No? Hindi na siguro mga kapatid sa pananampalataya ang kanyang tinutukoy dito. Kasi madalas, si James palaging my brethren, my brothers. Pero dito hindi, you adulterous people. Do you know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So may mga ganong klaseng problema at suliranin doon sa church o sa mga Kristiyano o sa mga churches na sinusulatan ni James. Tapos makikita nyo sa James chapter 4, sa verses 6 to 12 naman, binigay niya hindi yung sanhi ng pag-aaway, kundi yung sagot sa pag-aaway, yung lunas. So sabi niya, ito ang sanhi, ito ang cause. Ito naman ang cure, sabi niya, verses 6 to 12. So makikita natin doon na ang lunas sa pag-aaway sa loob ng iglesia, ang konteksto ng admonisyon niya na huwag magsalita ng masama sa isa't isa. Halimbawa, sabi niya, tanggapin ninyo ang grasya ng Diyos at magpakumbaba sa verses 6 and 7. Sabi niya, but He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves therefore to God. Tapos sa verse 10, sabi niya, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Maaring ito ay isang panawagan niya dun sa mga adulterous people na maaring hindi pa tumatanggap kay Kristo Jesus. Pero napabilang na doon sa kapatiran na kanyang sinusulatan.
At ang kanyang panawagan ay, magpakumbaba kayo, huwag kayong lumayo sa Panginoon. Meron pa siyang ibang tagubilin sa verses 7 and 8. Ang sabi niya doon, imbis na tanggapin lang ninyo ang grasya ng Diyos at magpakumbaba, ang sabi niya, ang susunod na dapat ninyong gawin, talikuran ang demonyo at tumingin sa Diyos. Tignan niyo yung verses 7 and 8. So sabi niya, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. No? Draw near to God and he will draw near to you. So lumapit sa Diyos, tumingin sa Diyos, tumingala sa Kanya. At talikuran ang kaaway, ang demonyo. Tapos huli sa lahat, talikuran ang kasalanan. Sabi niya sa verses 8 and 9, no? Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Isang panawagan na humingi ng tawad sa Diyos, talikuran ng kanilang buhay na walang pananampalataya sa Kanya, talikuran ng impluwensya ng demonyo sa kanilang buhay, at tumingala at kumapit sa Diyos na nagbibigay ng grasya sa kanila. Yun daw ang lunas sa mga pag-aaway na kanilang nararanasan sa loob ng kapatiran. At tapos sabi niya, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Magpakumbaba. Yan ang sabi ni Pablo rin sa Philippians 2. Ginawa niyang halimbawa ang ating Panginoong Zeus na kahit na siya ay Diyos, hindi pinanghawakan ng kanyang pagiging Diyos, kundi kanyang inempty ang kanyang sarili, took the form of a servant, being in the likeness of men, become obedient even unto the cross. Lahat po ngayon na ginawa niya, nagpakumbaba po siya, at sa huli siya ay itinaas ng Diyos Ama upang sa lahat ng buong mundo, ay lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya at tatawagin siyang Panginoon. Sabi ni Pablo, gayahin natin yun. Gayahin natin yun. So anong praktikal na application nung paglapit sa Diyos, pagtanggap ng Kanyang grasya, pagtalikod sa kasalanan, no? Ano ang practical na aplikasyon? Well, humble yourselves. Magpakumbaba. Tapos, darating yung verse 11. So, makikita natin ngayon, pagkatapos natin tignan ang konteksto ng verse 11, ang kautusan sa mga kapatiran. Tigilan na ang pagsasalita ng masama sa isa't isa. Tigilan ang pagsasalita ng masama sa isa't isa. Tingnan niyo yung verse 11. Siguro verse 11 and 12, ang babasahin natin. Do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not the doer of the law, but a judge. Balikan natin mamaya yung verse 12. Kailangan nating tigilan ang pagsasalita ng masama sa isa't isa, sapagkat dapat yun ang bunga ng isang buhay na yinakap na ang grasya ng Diyos, na tinalikuran na ang demonyo at ang pagiging makasalanan, na namumuhay na ng may pagpapakumbaba sa Diyos at sa ating kapwa. Yun ang dapat natural result. Dapat yung bunga na yon ay lumalabas sa ating buhay. Hindi na tayo dapat nagsasalita ng masama sa isa't isa. Ang salita po dito sa original na language ay katalaleo. Yung laleo po ay parang tutok. Laleo, lala, lala, lala. So parang ano siya. Yung word niya ay sounds like its meaning. No? So katalaleo is evil speak, evil talk, slander. O mas malinaw, paninirang puri. Yung salitang katalaleo, actually, hindi siya masama by itself. Pero ang masama, yung motibo na nagsasabi
ng masama tungkol sa kapwa. Ito yung marites. Ito yung pastor, hindi ko dapat i-share to sa inyo, pero. Pastor, okay naman siya sa akin, pero. Ito ang ginawa niya, ganito ang ginawa niya. Alam mo ba, pastor, na si ganyan-ganyan, may problema sa kanilang marriage. Naku, pastor, gawin niyo ng paraan. Alam niyo mga kapatid, pag nagsumbong kayo sa akin, ng isang tao na palagay niyo may problema, tas hindi niyo pa sinasabi dun sa taong yon, kayo ang ididisiplina ko. Malinaw ba yon? Ha? Pag nagsumbong kayo sa akin, nagsabi kayo sa akin, si kapatid na ganyan, may ginagawang masama, kayo ang didisiplinahin ko. Kasi hindi niyo pa sinasabi sa kanila. Kasi hindi niyo pa pinatatawad yung kapatid na yon. Kasi hindi niyo pa ibinabalik sa pananampalataya yung kapatid na yon. Guilty kayo ng paninirang puri. Maaring totoo yung sinasabi nyo, pero yung motibo at yung epekto masama. Napakahirap disiplinahin ng sarili na huwag magsalita ng ganito. No? Kung minsan, prayer meeting ng growth group, no, mga kapatid, nako, nabibigat ang lubha ang aking loob sapagkat ang ating kaibigan na si ganyan. Nako, ipag-pray natin kasi nangangalo niya. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng nangangalo niya, ano? Nangangaliwa. Nakikiapid sa iba. Hindi nyo rin alam ang ibig sabihin ng nakikiapid. May karelasyon na iba. So, under the guise of prayer request, nagsasalita ng masama sa ating kapwa. Ako, ilang beses na po natin ginawa yan sa ating buhay. Baka hanggang ngayon ginagawa nyo pa. Ay mag-repent na kayo. No? Kasama po yon sa katalaleo. Alam nyo ba na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa buong Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. No? Exodus 23:1. You shall not spread a false report. You shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness. Paninirang puri. Leviticus 19:16. You shall not go around as a slanderer among your people. Alam niyo po ba na yung salitang slanderer sa ibang salin sa New Testament, yung salita pong yun ay diabolos. Ano yung diabolos? Sounds like diablo. So yung chismosa, lalo na nagsispread ng false news, fake news, ay diablo. You shall not go around as a slanderer among your people, and you shall not stand up against the life of your neighbor. I am the Lord. Ako ang Panginoon. Galangin niyo ako. Huwag niyong gagawin ito. Psalm 101, verse 5. Whoever slanders his neighbor secretly, ito hindi parinig, secretly. Ito yung marites. Ito yung maricon. Ito yung marina. No? Whoever slanders his neighbor secretly, I will destroy. Yikes. Yan ang nakakatakot. Galit na galit ang ating Panginoon. Proverbs 11:9. With his mouth, the godless man, yung walang Diyos, would destroy his neighbor. The godless man, godless daw po, ang taong sisirain ang puri o ang reputasyon ng kanyang kapwa dahil sa maling balita. Meron pa, Proverbs 16:28, a dishonest man spreads strife, and a whisperer, bulong brigid. A whisperer separates close friends.
Hindi po ba totoo yun? Kung minsan may mga nag-aaway-away dahil sa chismis? No? Alam niyo mga kapatid, pag merong isang taong lumapit sa inyo na may dalang chismis at share sa inyo, ang susunod na i-chismis niya, kayo. So, kuidao po kayo. Baka nakikinig kayo sa mga chismoso at chismosa, susunod na pagchichismisan nila, kayo. Kasi kung wala silang pakundangan na i-share ang maling balita tungkol sa kapwa ninyo, ano naman ang pakialam nila kung share sila ng maling balita tungkol sa inyo? Kaya huwag kayong makikinig. Huwag niyong pakikitunguhan. Ephesians 4:31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from among you, along with all malice. Ang Ephesians 4 po tungkol sa unity in the church. Yan po ang nakakasira ng unity. Titus 3:2, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. Ganyan daw po ang mga leaders ng church. Ganyan din dapat ang bawat membro ng isang church. 1 Peter 2:1. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Marami pa po, mga kapatid. Malinaw ang Biblia, ayaw ng Diyos ng mapanirang puring salita. Bakit? Sapagkat hindi ito kapareho ng mapagmahal at pagtutawid sa kapwa. So ibig ba sabihin, Pastor, hindi na ako pwedeng mag-correct ng aking kapwa? Hindi ba sinabihan nyo kami noon na pagka merong naliligaw sa ating kapatiran, dapat paalalahanan natin? Oo nga. Pero merong proseso. Ang mapagmahal at restorative na pagdidisiplina o pagpapaalala sa kapwa. No? Una sa lahat, sa James 5:19. Later on sa chapter na ito, ang sabi ni James, my brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. So, kanyang kinokomend na magpaalala sa naliligaw. Pero may proseso, mga kapatid. Matthew 18:15. If your brother sins against you, ayan ikaw ang na-offend. Merong naka-offend sa'yo. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. Kuha niyo yun? Wala kayong pagsasabi ang iba. Between you and him alone. Hindi nyo sasabihin sa pastor. Hindi nyo sasabihin sa elder. Hindi nyo sasabihin sa growth group leader. Hindi nyo sasabihin sa discipler nyo. Between him and you alone. Privately. If he listens to you, you have gained your brother. Para mo magawa ito, kung ikaw yung na-offend, napatawad mo na yung naka-offend sa'yo. Di ba? Kasi kung hindi mo pa napapatawad, hindi mo itutuwid. Kaya yung iba, sinusumbong na lang sa iba. Kasi actually ayaw nilang patawarin, gusto nilang maparusahan. Kaya ipapanguwento nila sa iba. Mga kapatid, ang church discipline po, ang primary responsible ay kayo. Hindi mga pastor. Pag meron po kayo na puna, meron po kayong responsibilidad na sabihan sila. No? Hindi po gossip yun kasi sasabihan nyo po yung tao mismo. No? Okay. Galatians 6:1. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual. Oh, wow, pastor, hindi ako yun. No? Ang ibig sabihin lang nun, bago ka magpunta, ay magpasakop ka sa Espiritu ng Diyos sa panalangin. You who are spiritual, restore him in a spirit of gentleness. So lalapitan mo, kapatid. Gentle lang, kapatid. Napakasalaula mo. Gentle. Diba? Gentle. Salaula ka masyado.
kapatid. Pero bago mo sabihin yon, tiyakin mo muna na ikaw mismo, hindi ka salaula. Keep watch on yourself, sabi sa Galatians 6:1. Lest you too be tempted. Malinaw yon, ha? Hindi pinagbabawal ang pagkukorek, ang pinagbabawal yung paninira. Colossians 1:28. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone. Ang ibig sabihin dito, pag meron kang wina-warn, yung pong tao na yung mismo muna. In private. Hindi yung warning everyone. I will warn everyone. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, meron kang dinidisciple, kung gusto mo i-correct, meron kang responsibilidad na sila ay bigyan ng babala. No? Titus 1:13, this testimony is true, therefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. May mga nagtuturo ng maling turo sa church ni Titus, sabi ni Pablo, rebuke them sharply. Pero one-on-one. Marami pa, hindi ko na pong babasahin lahat, haba. Bakit kailangan itigil itong paninirang puri, pagsasalita ng masama? Sapagkat ito ay maling paghahatol sa kapwa. Yun ang sabi ng verse 11, di ba? Nabasa natin. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Aba, hindi ito yung judgment na kailangan kitang i-judge para kita makorek. Kailangan natin mag-exercise ng judgment, di ba? Ang dapat nating basahin dito ay Matthew 7 verses 1 to 6. Itong favorite verse ng mga nahuhusgahan, no? Judge not that you be not judged. Tapos na sila doon. Hindi po yun ang buong scripture. Basahin niyo po yung susunod. For with the judgment you pronounce, you will be judged. So ibig sabihin, tiyakin nyo na kayo ay hindi guilty nung judgment na yon. And with the measure you use, it will be measured to you. Because of that, sabi niya, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Ano nangyayari dito? Yung nagja-judge unfairly ay isang hypocrite. Hinuhusgahan niya ang kanyang kapwa, ngunit siya mismo ay gumagawa ng kanyang hinuhusga sa iba. Nakikita niyo na yung senaryo dito sa church na sinulatan ni James. May mga pag-aaway. So may mga guilty ng pag-aaway. May mga guilty ng makasanlibutan na behavior. So yung mga medyo banal, o akala nila sila ay banal, ang ginawa nila, naghuhuhusga sila at ipinapangalat nila sa isa't isa, ay si ganyan ganito, ay si ganyan ganito. Ganun po nangyayari siguro. Kaya binagbabala si James, teka muna, don't speak evil one to another. Huwag kayong magsalita ng masama sa isa't isa. Bago kayo humusga, tiyakin nyo muna na hindi kayo guilty nung inyong inihuhusga sa iba. Yun po ang konteksto ng Matthew 7:1. So katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pareho na sinabi sa Galatians 6:1, you who are spiritual, bago kayo mag-correct ng iba, hindi po pinagbabawal ang pag-correct ng iba, kasi sa James 5:19, sinabi ni James, mag-correct kayo ng iba. Ang pinagbabawal niya yung magsalita ng mapanirang puri tungkol sa iba. To judge unfairly. Hindi nyo alam lahat ng anggulo, lahat ng impormasyon, pero kayo ay huhusga na. At hindi lang huhusga, sisirain nyo pa yung reputasyon ng tao dahil ipagchichismisan nyo. Concerned lang ako, pastor, concerned. Huwag ka na maging concerned kung ganyan din lang gagawin mo. Kung concerned ka, pumunta ka dun sa tao, palagay mo nag-cause ng offense sa'yo, sabihan mo, kapatid, parang may ginawa kang masama na offend ako. Ngayon, baka ipapaliwanag niya sa'yo, actually, alam mo, kapatid, kaya ako nagawa yun kasi kaya nag-init yung ulo ko, kaya ako nabitawan yung salitang yun, nakaka-offend nga. Maraming salamat at kinorek mo ko. Kaya lang kasi nung araw na yun, ganito, ganyan, ganyan, marami palang nangyari sa kanya na hindi nyo alam.
Kung ipinatsismis nyo na yon, di wala. Sira na ngayon yung taong yon. Maraming nasisirang buhay dahil sa ganun. Tingnan natin yung pangalawang paraan ng pagsasalita ng masama sa isa't isa. Ang pagrereklamo laban sa isa't isa. Sa James 5:9. No? Basa natin doon, do not grumble against one another. No? Tingnan muna natin ang konteksto ng James 5:9. At ang konteksto nito ay pagdurusa dahil sa pananampalataya kay Jesus. Tingnan niyo yung mga naunang verses. Makikita natin dito ang isang admonisyon na maging mapagpasensya sa gitna ng pagdurusa. James 5, verses 7 and 8, tsaka verse 10. Tingnan natin, no? Sabi doon, be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. Alam natin na yung mga sinusulatan ni James are the Jews of the dispersion, sabi niya sa chapter 1, verse 1. Yung mga ikinalat na Hudyo, dahil sila ay inusig sa Jerusalem. Nagumpisa po yun nung pinatay si Stephen, Acts chapter 7. Nagpatuloy yun nung nang usig si Saul, Acts 8:1. Nagpatuloy yun hanggang sa pinatay si James, the other James, yung kapatid ni John, Acts 12:1. At mula noon, kumalat po ang mga mananampalataya na Hudyo. At sila ay inuusig kahit saan sila magpunta. Kaya sabi niya, be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it. No? Makrotomeo, yung salita for patient. Long suffering ang ibig po sabihin nun. Until it receives the earth and late rains, you also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Tapos sa verse 10, as an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Si Elijah, si Elisha, si Jeremiah, si Isaiah. Lahat po sila suffered in the name of the Lord. So, merong admonition dito na sila ay maging patient. So, alam natin na may nangyayaring pag-uusig sa kalagitnaan ng kapatiran na yon. Maaring yung pag-uusig na yon, ang pinagmumulan, ay yung pagiging makasarili at makasanlibutan ng iba. Yung binasa natin kanina sa James chapter 4, verses 1 to 4. Alam na natin na may mga tao doon na makasarili, makasanlibutan, mamamatay tao na nga no? Nananakit ng kapwa, naninira ng kapwa, no? Alam natin 'yon. Kaya may panawagan siya na lumapit kayo sa Panginoon at talikuran niyo ang kasalanan na 'yan. So maaring mula dun sa mga makasarili at makasanlibutan. O di kaya mula sa mga mapagsamantalang mayayaman. O bakit ko naman nasabi 'yon? Tingnan niyo ulit yung chapter 5. Verse 1 to 6. Babasahin ko ang ilang verses. Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotted and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. Wow! Isang condemnation ang kanyang ibinabanggit sa mga mayayaman. Behold, bakit? Tingnan niyo yung verse 4. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields which you kept back by fraud are crying out against you. Hindi nagbabayad ng sweldo. At inaapi ang mahihirap sa kanilang kalagitnaan. Yung iba roon ay nasa loob ng kanilang kapatiran. Kaya sabi niya, be patient. Kasi yung salitang patient na yon, yung pagsalin ay pagpapasensya sa mga taong mapang-api. So, maaring yung mga makasarili, maaring yung mga mayayaman na inaapi yung mga Kristiyano. So, sabi niya sa kanila, be patient. So, ano naman ang motibasyon para sa pagpapasensya nila? Ang motibasyon ay ang pagbabalik ng Panginoon. Sabi sa verse 8,
You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Yung pong salita dun sa coming ay yung salitang parousia. Yung po ay ginagamit sa New Testament para i-describe ang pisikal na pagbabalik ni Jesus. So 1 Thessalonians 3, 1 Thessalonians 4, 1 Thessalonians 5, dinidescribe ni Pablo ang pagbabalik ni Jesus para sa kanyang mga hinirang. During the rapture and during the day of the Lord. Sabi niya, konting tiis na lang. Malapit nang dumating ang Panginoon. So siguro, ang isang pagdating ng Panginoon ay para sila ay kunin na sa lupang katawan na ito at dalhin sa kalwalatian. O di kaya, yung pagdating ng Panginoon para sa rapture of the church. So makikita nyo rito na sa paniwala ni James, ang pagbabalik ni Jesus ay imminent. Malapit na. Mga kapatid, lalo naman sa panahon natin ngayon. Tingnan nyo lang ang nangyayari sa Ukraine. Tingnan nyo ang nangyayari sa Israel. Kung babasahin nyo ang Ezekiel 38:1, napapaloob po roon ang prophecy tungkol sa nangyayari sa Israel ngayon. Kung malapit na nung panahon ni James, lalo nang malapit sa panahon natin ngayon. Imminent na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya magpasensya na lang. At sa ating pagpapasensya, ang ating halimbawa, sabi niya sa verse 11, chapter 5, Behold, we consider those blessed who remained steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Hindi ba si Job, namatay lahat ng anak, nasira lahat ng bahay, nawala ang lahat ng negosyo, nagkaroon ng boils, ng pigsa, mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa talampakan ng kanyang paa. At siya ay talagang naghirap, nagdusa. Alam naman natin kung bakit. Pinabayaan siya ng Panginoon na subukin ni Satanas sapagkat alam ng Diyos na tunay at wagas ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Alam niya Bakit? Siya ang nagbigay Siya ang nagbigay ng pananampalataya ni Job. Kaya alam niya magtatagal. Kaya sinubok niya. At dahil nagtagal si Job, anong naging blessing niya in the end? Bumalik lahat. Hindi na buhay na maguli, pero binigyan siya muli ng mga anak. In fact, yung kagandahan ng Job's daughters ay tanyag. Napakagaganda ng mga anak na binigay sa kanya. Binuhay ang kanyang negosyo, pinayaman siya muli. Mas mayaman pa siya kaysa nung dati. Pinagpala siya ng Diyos dahil sa kanyang katapatan. So sabi niya, sa mga sinusulatan niya, magpasensya lang kayo. At sa inyong pagpapasensya, ito ang kautusan. Huwag na magbulong-bulungan sa isa't isa. Yung pong ibig sabihin ng grumble. No? Stenatso ang original na word. Ang translation po sa Tagalog, magbulong-bulungan. In fact, yung original na word, ang ibig po sabihin, to pray inaudibly with a grudge. So parang nananalangin kayo under yung alam niyo yung prayer na parang under your breath, no? Yung yan nagbubulong-bulong. Paparito naman kasi naman itong kasama ko kaya. Bulong. Alam mo ba ang ginawa nitong? Alam mo ba sa ganyan? Nagbubulong-bulungan na sila laban sa isa't isa. Dahil sa kanilang paghihirap. Pero ang sabi ni James, tanda ito ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng kapatiran. No? Sabi ni Paul sa Philippians 2:14, do all things without grumbling or disputing. Sabi ni Peter sa 1 Peter 4:7, the end of all things is at hand. Malapit na, sabi niya. Therefore, be self-controlled, sober-minded, for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. Hindi yung tumatanggap ka ng bisita, pero ang lakas naman kumain ito.
Pangalawang balik niya yata yan. Lakas kumain. Bulong-bulungan. Yun din po ay nakakasakit ng kapwa. So ano mga prinsipyong ating dapat isapamuhay sa ating leksyon ngayong hapong ito? Una, ang pagiging makasarili at makasanlibutan ay dapat iwasan. Yun po ang sanhi ng lahat ng pag-aaway. Ito ay nakakasira ng samahan ng isang kapatiran. Ang pagsasalita ng masama sa isa't isa ay resulta ng pagiging makasarili at makasanlibutan. Kailangan tiyakin na ang lahat ay tumalikod na sa kaaway at kumapit na kay Kristo Jesus. Kaya naman, paulit-ulit tayo ng gospel dito sa ating worship service sapagkat tinitiyak natin na ang lahat ay tumalikod na sa kasalanan at kumapit na kay Kristo Jesus. Yakapin ang kanyang grasya at tanggapin ng may pagpapakumbaba. Pangalawa, ang pagdurusa at pagsubok ay mararanasan ng lahat ng mananampalataya. Sabi ni Jesus sa John 16:33, "In this life, you will have tribulation. But take heart or be of good cheer, for I have overcome the world." Sabi ni Paul sa 2 Timothy 3:12, "Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted." Pangako po yun. Kaya tayo ay makakasalubong ng mga mahirap na tao, yung mahirap kasamahin, tayo makakasalubong ng mga umuusig na tao, magpasensya po tayo. Tayo ay magpakumbaba. Tayo ay umasa sa grasya ng Diyos. At huwag tayo magsalita ng masama sa ating kapwa. Imbis na magbulong-bulungan laban sa isa't isa, tayo ay maghikayat at ipanalangin at ang isa-isa. Imbis na yung praying audibly pero with a grudge, yun yung grumbling eh. Sana praying loudly pero with a blessing. Abangan natin ng may positibong pag-asa ang nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Mga kapatid, malapit na. Malapit na po talaga. No? Exciting po. No? Bagaman nakakatakot ang nangyayari sa Israel, kung kayo po ay mananampalataya, dapat po exciting sa atin na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kaya naman, pag-ibayuhin na natin ang pag-share ng gospel sa iba. Ilapit natin sila sa Panginoon. Ipanalangin natin sila. At wag na wag sana tayong madadatnan na nagsasalita ng masasama sa ating kapwa at sa isa't isa. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Kayo pong magpala nito sa aming puso't isipan at nawa, O Diyos, maipamuhay namin ito sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus lamang. Amen at amen.